Actually, madali lang to guys. So, kukunin mo yung, madali lang din siya i-graph. Zoom natin. Yan. Kung ito yung given. Try natin yung polynomials mamaya. Di ko alam kung anong lang sinasabi mo. Ano yan, L? Si light pala to eh. Char. So, tayo sa basic syempre, no? Basic muna. Warm up. Warm up lang. Ganun pa rin yun. So, for example, number 1. Let's say we have x plus y equals 5. Yan, ganito yung given. So, basically, mas maganda mo to i-transform sa slope-intercept form para mag-graph mo siya. Isa na ka. So, ano ba yung slope-intercept form? That is y equals to mx plus b. Kapag nakaganto na kasing format yan, madali na yan i-graph. Di gets ang alin. Sabay-sabay naka y, so lilipat mo yung variable x sa left side, sa magiging negative x siya. Then yung 5 natin is 5. So pares na siya ng format. So pag pares na siya ng format, pwede mo na yun i-graph. Kasi meron ka ng slope. So yung slope dito, kung ano yung coefficient ng variable x mo. So which means kung meron ka negative x dito, meron ka doon negative 1 na slope. Then yung b natin, that is 5 y-intercept. So meron ka na yan, unang pinaplug dyan yung b. So let's say ito yung 5 natin. So from here, move ka ng negative 1. Gagawin mo tong fraction lagi. Negative 1 over 1. So, pag negative, mag-move ka sa left. Kasi rise over run to eh. Ay, angat ka pala muna. Taas, then baba. Taas, then left or right. Basta ganun. Pero kung negative, syempre, down ka. So, kung magkakaroon ka ng negative 1, so, dahil negative yun, baba ka muna. Then right ka. Punta ka dito. So, ito kunyari yung 1. So, pag ganun yung graph. So, mapapansin mo, yung graph is down, decreasing. Kasi nga, di ba sabi ko last time, pag binabasa natin yung graph is left to right. So, dahil negative to, decreasing siya, left to right. Left to right, lagi ang pagbasa ng graph, guys. Next, para maintindihan. Ay, yung x-intercept tsaka y-intercept. Huwag na yun. Kasi lilit mo lang naman 0 eh. Ganun lang naman yun eh. Kung kunin mo yung y-intercept, let mo yung x0. Kapag y naman, let mo yung tama. Basta, 0 mo, takpan mo lang yan. Pwede na yan eh. Kanyari, eto. Kunin mo yung y-intercept, that is 5. Kunin mo yung x-intercept, that is 5 din. Tinatakpan lang yan. Mamaya, try natin dito. 2x plus 3y equals 9. Ano ba yan? Okay na yan. Ang hirap ah. Or minus y pa natin dito. Or plus y. O kunyari ganyan. Pares lang siya ng pag sa i-combine mo yung mga terms. Pero i-convert mo siya sa y equals mx plus b lagi. So, ibig sabihin, pagka iisahin mo yung variable y, so yung 3y, lipat mo yung y, magiging negative y. Then yung 2x, magiging negative 2x. Then yung 9 is 9 pa rin. Kasi hindi mo naman nilipat. Uy, si CJ. Then eto magiging 2y. Then yung kabila, magiging negative 2x plus 9. So, kailangan nga naka-form siya ng y equals mx plus b, diba? So, kailangan mo ito i-divide both by 2. Lahat to ha. So, magiging y na yan. Ano magiging nasa left? Ay, sa right, I mean. Ano yung magiging sagot sa left, guys? Pag dinivide yan, sige nga. Tingnan natin kung may makakasagot. Pag sinimplify. Oh, dali. Mali. 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 Walang sagot. Sige, lagay nyo lapag, comment. Ay, may given.
Ito may given si L. Papalitan mo lang yun eh. Mali. Wala pang nakakuha ng sagot. That is tama. Tama na si ano guys. Sino ba to? Si... Basta yung pangalan eh. So, tama yung guys. Kasi pag ganito yung given, ang ginagawa natin dyan is pwede mo yung pag-iwalayin. Like ganito. Pag yung denominator mo, isa lang. Pwede mo yan. Pero kapag isa yung numerator, hindi pwede pag-iwalayin yun na. Ayan, hindi denominator pwede. Kung binomial yung taas or trinomial. Anyways, pag sinimplify natin ito, magiging negative x plus 9 halves dapat. So tama si ano guys. Yung grade ba to? Hindi ko alam kung anong grade to eh. Grade 8? Grade 7? Ayata. Pero kailangan mo to guys, lalo pag mag-graph. Ito yung pinakamadaling graph pag sa linear. Dapat naka-form lagi siya ng mx plus b. Kasi yung sa quadratic, alam na natin, naturo ko na yung last time. So pag in-wrap mo siya, so plug mo muna yung 9/2. So ano ba yung 9/2 pag kinonvert? Pag kinonvert mo to na 9/2, ano siya? Meron ba yan? Finish. Ito madali lang naman yan guys. Wait lang, isa lang. Ano yung 9/2 pag kinonvert mo yan sa decimal? At marunong kayo mag-convert yan. Hindi kayo mahirapan dapat. So, tandaan, meron tayong B o yung M natin. Ano ba yung M tsaka B natin pala? Kasi naka-form na siya ng ganito, di ba? So, alam na natin yung M. Ano yung M? Ano yung B? Dali, sagot ka agad. O, tama, this is 4.5 pag convert. Ano yung M? May given, no? Daming given, assignment niya yun, That is negative 1. Kasi same lang siya dito, guys, oh. So, negative 1 din yan. So, lalagay mo to as negative 1/1 para meron kang rise over 1. Pero kung fraction na yung M mo, okay na yan. So, lagay natin yung 4.5. So, nasa y-axis yun kasi nga, y-intercept siya. So, let's say ito yung 4.5. So, shade mo yun. Then, down ka 1, negative 1. Tapos 1 ulit sa left. So ito yung graph niya, downward pa rin. Kasi nga negative yung slope. Pag positive yung slope guys, remember kapag yung M is positive, increasing yan. Pag ganyan dapat. Then if M is negative, decreasing yan. Ang pagbasa ng graph is always left to right. Okay. Kasi yan. Next tayo. So number, mamaya na yung mga question guys. Tapusin ko lang tong page na to. Then, punta tayo sa ano, sa mga question nyo. Nandiyan natin ang iba. Hirap kasi gumawa ng given. Let's say, 3x plus 8 equals hirap mag-divide 4y. Yan. So, ito guys yung given. So, pwede mo na yan wag ilipat. Okay na yan kasi positive na yung y mo. Ibig sabihin, kung positive na yung y mo, wag mo na yan pakailaman. Diyan mo na yung sa side na yan. Kasi gano'n lang din naman gagawin mo. Pag ginawa mo siyang negative, magdi-divide ka ng negative 1. So, kung positive na siya, okay na yan. So, di-divide na lang natin to by 4. Lahat ng terms. So, yung y natin, anong sagot sa y? Dali. Sagot ka agad. Simplify na yan, no? Katulad lang yan neto, oh. Basic. Lahat. Simplify. Magkakaroon ka ng 3x plus 8/4. Ano guys, magkaiba yung ano tandaan. Magkaiba ang ano guys hindi po equal ang 3x/4 sa 3/4x Magkaiba po yan.
Tapos yung 3x over 4. Ito equal to sa 3 over 4x. Kaya pag ginawa mo siya, kung ang sagot mo is ganito guys, di ba nag-type ka, ang pagka-type mo is 3 over 4x. Dito siya papasok. So, ibig sabihin, hindi siya equal dito. So, dapat ang ilalagay mo dyan is 3x over 4. Ito yung tama. Kasi nasa numerator dapat yung variable. Nagets nyo? Malaki yan. So, magkakaroon tayo ng 3 over 4x. Then, plus 2. Bakit 2? Kasi yung 8 over 4 is 2, guys. So, ito na siya. Naka mx plus b na siya na form. So, meron tayong m. That is 3 over 4. Then, yung b natin, that is 2. So, pwede na yan. I-graph. Nagets nyo to? Na may chat. Sa agad na lang daw. So, pag in-wrap, lagi yung b mo una. So, to yun na. Y-intercept to guys ha. Pag y-intercept, nasa along siya ng y-axis. So, ang positive nandito yan sa taas. Then, meron kang 3/4. So, 1, 2, 3. Then, 4 sa right. 1, 2, 3, 4. Rise over run. So, pataas siya. Kasi nga, yung m natin is positive. So, increasing. Gets yun. Next, last, para dito. May magandang given. 3, puro 3. 3x equals 5y minus 15. Sige nga. Pag ano mo to guys, mga tag dito, kapag anong magiging sagot, sige nga, kung kaya i-mental, dali lang yan. Anong magiging y natin, kaya na ba yun i-mental? Y equals ano yan, kasi simplify mo lang naman yan diba? Di ka lulubayan ng math guys. Ano yung equation? Ano na magiging sagot sa y natin? Katulad ng ganito sabihin that meron kang x plus b yan. Last na yan sasagot tayo ng mga given. Or ano bang trip niya? Ano bang trip niya? Di nga, lahat nga. Dapat pagkakaroon ka, kunyari, ang sagot mo is 3x plus 3, ganun. Dapat may ganun. Kasi nga, ang kinuha natin yung y. Yun naintindihan. Wala nga kayo dyan. So, magkakaroon tayo ng 3x. Lipat natin yung 15, guys. So, magkakaroon tayo ng plus 15. Kasi positive na yung y natin dito sa right. Hindi na natin yung gagalawin. Kasi kailangan positive lagi yung y. Kasi nga naka-form siya ng equals to mx plus b. Pero kung negative yung y mo, tsaka mo siya lipat, pwede rin. Kahit hindi na ako, kasi di-divide mo naman yun Pero nasa iba rin yung anong gagawin mo. Then magkakaroon tayo ng y. Kasi divide lang by 5, diba? Ayun na, pag dinivide natin both by 5. Ano na magiging sagot natin sa y? Sagot na. Para matapos na to guys. Ay, na bang tapusin to guys? Lahat. Ayun. That's correct. 3x over 5 plus 3. Ito yung maging sagot natin guys. Or pwede siya maging 3 over 5x. Dapat ganti tsura. Nasa gitna yung x dapat. So meron na tayong y. M, that is 3 pip. Then yung b natin, that is 3. So same process pag in-wrap. Graph muna yung 3, yung y-intercept. Then meron kang 3 pip. So 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nandito yan. So increasing siya. Ito yung pinakamadali.
Hey, Sir Jomer, thank you. Ano guys, ganun siya ginagawa. Kasi